another ano natin, dapat aralan ng PhilRice. 'Di ba sabi mo yung compost natin dadagdagan lang ng animal manure, pwede na sa rice? Ma'am, matagal na po na knowledge yun. Oh, bakit Kino-combine na lang sa ba't panay pa rin ang import natin ng chemical fertilizer which is very bad for the soil? Oo, nasisira ang soil natin. 10 billion a year ang ini-import na chemical fertilizer. Sinasabi ko na ilipat yung ibang budget na yon sa composting machine para mag-produce na lang tayo ng compost, dadagdagan na lang ng animal manure. Ayaw nila ilipat eh. Ang National Rice Program, ini-import nila all chemical. Samantalang pwede namang gawin sa Pilipinas, organic, dadagdagan lang ng animal manure. Nagsusumbong din sa akin yung gumagawa no na ayaw nyo daw bilan eh. hindi naman ma'am ang PhilRice ay Hindi nga PhilRice, yung National Rice Program, ayaw nyo daw silang bilan eh. Baguhin nyo na yan kasi famous na kayo yung National Rice Program, lahat imported. Alam mo, nachichismis na kayo eh. Oh, chismis na kayo, baguhin nyo na yun. Ako, okay lang sa akin mag-import pero hindi lahat imported. Kung kayang gawin sa local, gawin nyo na sa local. Bakit tayo ganun? Bakit? Binubuhay ba tayo yung mga countries na ini-importan natin? Binibigay nga sa inyo yung reject nila eh. Oh, which is very bad. Oh, chismis na kayo eh. Dami nagsusumbong sa akin. Ayoko na lang na nag-aaway tayo palagi eh. Kasi yung nagagawa ng organic fertilizer sa Philippines for rice, nagsusumbong sa akin na ayaw nyo bilhan. Tapos yung nagawa ng hybrid seedling sa Philippines, ayaw nyo rin bilhan. Why? Sabihin mo sa DA yon. Hindi naman nalilihim yan eh. Maraming marites. Ano sabi mo, Chris? Madam Chair, yes. Ma'am, kaisa naman po ng ating kalihim saka ng pamunuan ng rice industry development, yung mga magsasaka na priority yung local seed producers o local seed production. Andun po yung ating pananaw na ganun po yung ating pagtingin. At sinusuportahan po ng DA yung pagtatanim ng high quality seeds. Pero kung saan mas appropriate yung hybrid, doon lang tayo. Kung saan mas appropriate yung inbred, at since ito ay mga local seed producer, locally produced, susuportahan po natin yon. Sasabi din sa akin na hybrid producer ng local na ayaw nyo daw bilhan. Ang binibilhan nyo yung Hindi po. imported. Sa pamumuno Nagsusumbong po. sa akin eh. Ayoko naman makialam sa inyo kasi kayo yung National Rice Program. Hindi naman kayo under yung batas na ipinasa ko. Pero yun ang sumbong nila na meron naman daw local hybrid producer. Ayaw nyo daw bilhan. Sa bagong polisiya po, although hindi pa po kaya yung kabuuan na volume na napoproduce locally, dapat po mauna yung i-prioritize yung locally produced na hybrid seeds dito sa ano yan? You said that in public, ha? Yes po, ma'am. Hindi naman po yung nasa special provisions under the GA. Promise. O, tsaka ilipat nyo yung iba yung budget sa inbred. Pero ma'am, diba? kailangan din po natin Madam suportahan yung mga seed production system natin ng seed growers. Hindi rin po rin nakaya sa ngayon yung volume po na kaya. Opo. 3 billion ito eh. Madam Chair. Pero in terms ng area naman po, mas malaki pa rin po yung nasa inbred. In terms of area man. Pero budget maliit. kasi po yung pero tumutulong naman po simula po nung 2023 at ngayon pong 2024 sa tulong po ninyo, Madam Chair. May mga pondo po tayong naibibigay sa PhilRice para sa inbred. Dagdag po yon. Saka po yung Ito ba yung PhilRice? saka po yung fertilizer po, nagbibigay na rin po tayo ng suporta. Bigay sa'yo. Additional. Yes, ma'am. Para po doon sa additional production ng inbred, initially the DA allocated 700 million para po makover din yung mga lugar
na hindi nako-cover ng program. Oh, dagdagan mo pa. O dadagdagan. Madam Chair. Madam Chair. Napakaliit naman yung 700 kung Oo. 15 billion Ah, ang budget. Sige diba? po ma'am, aaralin po namin kasi kailangan din pong yung commitment ng mga seed growers natin na yung tamang volume ibigay po nila. Kakatuwa nga kasi kumikita sila, di ba? Sino-sino ang mga co-op na seed growers dito? Taas ang kamay. Oh. Di Ang liit ba? naman nun kasi 23 billion po sa production support services. Siguro naman katiting lang yan. Opo, kailangan po namin mag-usap ng PhilPalay, BPI, PhilRice kasi po hindi naman po agad-agarang available yung certified seeds. Paghahandaan po natin yan from foundation seeds. Maximum production ng ating local seed growers, Sa ngayon, sa PhilRice. Yung kung, for example, ma'am, yung recent na contracted volume natin is nasa 2.5 million Oh, bags po yon. oh. 20, opo. Yes, ma'am. Although nagkaroon kasi ma'am ng complication yung El Nino, so ang tingin namin, around that, mukhang kayang-kayang i-deliver. Pero ang tanong, kung lalahatin mo halimbawa, baka kailangan ma'am ng konting preparasyon pa. Oh. Kasi kailangan i-accredit sila. Madam Chair. Yes, ma'am. Yun. Still on the topic of seed production, I noted that the RFO stations are only focusing upon mainstream seeds. What about those for specialized seed for particularly adverse conditions? Yung hinihingi ngayon, puro pang adverse conditions. Wala na yung mainstream, pero nakatutok pa rin kayo sa mainstream. Wala tayong naibigay ng El Nino, pasok na naman yung La Nina, wala na naman tayong seed para sa tinatawag na adverse environments that are really requiring specialized seeds. May ginagawa ba yung PhilRice? Ang laki-laki po ng budget ninyo, lampas-lampas ng 18 billion. Siguro naman yung kapraso niyan ay mapunta sa flood resistant. Kasi absent na tayo dun sa drought resistant eh. Suporta naman po tayong binibigay for the local seed production, lalo na rin po dun sa pag-aaral doon sa mga adverse resistant na mga varieties. Ano pa ba? Hindi, Research and development pa ba tayo? hindi, bukod pa po doon. Lapis-lapis na yung ulan eh. Meron pa ba? Kasi wala pa kami natatanggap, umuulan na. Pwede ma'am namin i-provide yung data ng seed distribution. Yun pong sa... Wala pa kaming Yes, nahagilap ma'am. eh. Yun ang problema. Eto yung Central Luzon hanggang papuntang North, wala pa kaming natatanggap. Nagtataka rin kami, Nueva Ecija, wala pa natatanggap miski sa Pangasinan hanggang sa Isabela. Kaya nagtataka ako dahil baka sakali nangangarap yung ibang magsasaka natin na yung lugi nila sa El Nino baka mahabol ka ng kapraso. Sayang ang ulan eh. Yes, ma'am. Yes, yes, ma'am. Meron pong ganon. Maybe we can explain na yung pag-allocate ma'am kasi ng anong variety, dinidecide together with LGUs po kasi yon. For example, sa RCEP, bawat LGU na kausap, they can choose na 5 variety. Director John, nakatunga nga lahat ng LGU nag-aantay sa inyo. Hindi ma'am, yun po, Tatlong pinapaliwanag. buwan na yan. Yes, ma'am. Pinapaliwanag ko lang po na nandun din sa kanila yung pinipili na variety. So meron pong Pero 'di ba, alam mo na 'yon? Ba't mo pa hintayin ng LGU? Mas magaling kayo sa LGU, 'di ba? apo. Oo. Ang question yung availability. Kasi yung mga LGU, matagal akong governor, nag-iintay lang po kami ng bibigay ng DA kung ano ibibigay. Minsan nga, kung ano-ano binibigay. May 10 piraso na tuwan-tuwa sila, may 160, tapos may 222. Labo-labo nga yung tinatanim namin kasi labo-labo rin binibigay ninyo, tapos ayaw bilhin ng mga miller at yung mga trader kasi tigko konti, tingi-tingi. Doon nga kami nahihirapan kasi talagang umaasa lang kami sa DA kung ano ibibigay. Kung minsan nga, ayan, kadalasan, labo-labo kung anong matira. So, bigyan mo kami Madam Chair. assurance to Director De Leon. Oo. Meron ba o wala lang kayong budget? Laki ng budget. Hindi, DA 'yon, hindi PhilRice. Sabagay. Iba yung budget ng DA, iba yung diet ng PhilRice. Oh. Okay.
Sabihin mo kung ano kailangan mong budget para sasabihin natin sa kanila in public. Yes, ma'am. Kasi pag in private, hindi susunod. Kailangan in public, tanggapin nila. Sus Maria Jose. Actually, dun po sa kabuuan ng RCEP, ma'am, ipaliwanag ko lang po ng kaunti. Merong about 20 na total na varieties po yon na pinamimigay. Pero ito po buong Philippines. And then in every province, meron po silang choice ng 5. Yung nationally approved and then yung according to demonstrations, according sa kanilang experience, yun yung i-request. Opo. And then kung minsan yung iba po mas gusto nila yung madali nilang i-market yung bigas noon. So meron pong mga pagkakataon na nandun po yung variety. Kaya lang yung ni-request na volume hindi naman ganun kadami. So ang nangyari po dun sa mga special varieties na for example adverse environments, ang nagkaroon ng understanding yung local group ang magsusupply noon. Kaya lang po continuous yung discussion together with DA na paano natin i-strengthen yon na ma-ensure na yung varieties for yung po palang yung sinasabi na tolerant to flood, hindi naman po lahat ng klase ng flood ay mabubuhay yung palay na yon. Meron lang pong panahon, for example, kung nalubog siya ng baha for 7 days, kaya pa niyang ma-survive yon relative to varieties na wala nung ganong trait. And then kung 14 days, kakayanin pa. Pero kung isang buwan naman na flooded po, wala din pong variety na ganun. Resilient to flooding. Yes po. Hindi. Yes po, ma'am. Oh, Opo. di Yun, ba? ma'am. Opo. Hindi kaya, malas. Yes po. Opo. Pero at least better ang chances. Opo. Diba? Yes, ma'am. Opo. Yes, ma'am. Actually, ma'am, i-ano ko din nung isang beses na nandito din kami, yung pinag-usapan with Senator Amy, yung short duration, na ano naman namin yon yung binabanggit ni Senator na harvestable in 85 days. Actually, yun po yun. Ganon din po yung mga varieties na pinamimigay kasi at the time na in-anticipate yung El Nino. Director John, seryoso kayo? Yung short duration 110? Ma'am, yung kasing nag-usap tayo noon. Pabalitaan namin na marami. At sa mga magsasaka namin, kaya na nila ng direct seeding ng mas maikli. Kailangan talagang paikliin kasi ang sama-sama ng panahon. Yes, ma'am. I-explain ko lang po ng kaunti. Bakit nakapako pa rin tayo sa 110? Balita naman namin sa ibang bansa, nasa 90. At yung ibang magsasaka namin na nagagawa talaga ng 90 kapag direct. Yes, ma'am. Ma'am, yung ganito po, ma'am. Kasi pagka transplanted, so ipupunla mo pa yon. That will require. Yes, ma'am. Kaya po, ma'am, yung usually, ma'am, kasi pag tatanungin mo yung ibang farmer, kailan mo aanihin, sasabihin niya mula nung nilipat tanim na niya. So minus na yung 21 days o 25 days. Kaya pag sasabihin mo, mga 85. Kasi ma'am, pati yung sa pagpunla. Ngayon, ma'am, pagka dinirect seed, nakakabawas po yun ng mga 10 days. Opo. Yes, ma'am. Yun ma'am, yun po lang yung gusto naming banggitin na sa atin pong RCEP, kinonsider din po yun na yung mga mas madaling harvestin. Opo. Para po maiwasan na pag nandyan na, kasi natansya po natin yung pagdating ng El Nino, nasa bandang late part. So nakaka-harvest na sila. Ngayon, pagdating naman po sa La Nina, ganun din. Bago dumating yung malalakas na bagyo at magbabaha, ma-harvest na rin po nila. Isa po din yun sa strategy. Bukod po dun sa ma'am, talagang nandun yung gene for resistance. Sana, malaki rin ang budget ninyo sa research and development. Parati namin pinagdidiskitahan yung budget na yan. Paano? Sana yung research ninyo, itutok ninyo doon sa mismong problema at solusyon para sa mga magsasaka. Huwag yung mga research na kung ano-ano at katakot-takot na travel workshop. Sana itutok na lang ninyo sa pagpapaikli nitong 110 days na sinasabi. Kasi talagang sa kasamaan na ng panahon, talagang inaabutan ng bagyo ang anihan Nakakaiyak po. Nag-agree po kami at yan naman po yung ginagawa namin. Thank you po. Madam Chair. Nire-recognize natin si Senator Senator Risa. We're so green. Salamat, Madam Chair. Balikan ko lang yung kaninang diskusyon tungkol sa mga inbred seeds, local na hybrid and lastly imported na hybrid. Since may manifestation naman, Madam Chair, si DAU Sec Morales at
sabi ni Director De Leon ng PhilRice papunta na sa ganong direksyon, sa leadership po ng Chair, Madam Chair, kaka-transmit po ng Office of the President yung National Expenditure Program sa Kongreso. Malapit na ulit yung budget debates dito. So sa pamumuno po ng Chair, Madam Chair, baka pwede nating i-push na yung mga debate natin in a few months para sa budget ng 2025, ire-reflect na po yung prioritization sa paggastos ng DA at ng PhilRice sa inbred seeds. At i-prioritize na lahat ng mga probinsya na may spokespersons na naimbita ng chair, mag-resource person dito na nagsasabing nagfe-favor talaga sila at mas may tagumpay sila sa paggamit ng inbred seeds. Ma-reflect yun sa GAA ng 2025, Madam Chair. So what can you say, Mr. Engineer Chris? Ma'am, Pangako mo sa amin yon. katulong po ng PhilRice, inaaral po namin yon hanggang saan yung volume for 2025 seasons ang kakayanin ng local. At kung ilan din yung mga local na mga commercial companies na naglo-locally produce ng hybrid, uunahin yon. Kasi ma'am, Sir, priority po yung inbred bago pa yung local at imported yes mo na po ma'am. hybrid. Pero hindi po kasi kayang tugunan ng lahat ng area na tinatamnan natin ng inbred lang po. Kasi may hinahabol din naman po tayong production target para Dito yung seed growers, hindi nyo ba kaya na increase ang volume? pag-uusap. At saka Madam Chair, baka pwedeng cumulative plano 2025 hanggang 2028 and beyond, year on year, itaas ng itaas yung share ng inbred seeds. Kung may ganung pong projection ang mga magsasaka natin, masuportahan po ng DA at PhilRice, Madam Chair. You can do that, PhilRice. Kayang-kaya nyo yan. Gusto nila may projection na kung paano magta-transition from hybrid to inbred. O, pakita nyo na sa amin kung sinasabi nyo na hindi kaya, but we'll do a transition until 2028. Pakita nyo na sa amin para alam namin. Kasi kayo mas alam niyo nito eh. Tsaka nandito yung mga seed growers eh. In fact, sila talaga naglalapis sila na taasan ng budget kasi kaya nila. Hindi nyo ba kaya? Good morning po ulit. Actually, ma'am, as of November 23, 2023, ang registered na production area ng for seed production ng inbred is 36,346.26. And at the base multiplier na 180 per hectare, we can produce it can produce more than 6 million bags per cropping. Oh. Pero ma'am, may mga ano times kasi, 2 pa yan. times 2 ma'am. Six. Kaya lang may mga factor kasi ma'am, tama rin naman si Sir Chris. May mga factor din ma'am na kasi nga ito po yung registered pero sa ngayon kasi hindi lahat pa nagtatanim. Pero may mga factor kasi ma'am. Una, regulated kasi yung price ng inbred. So, medyo katulad po nung nakaraan na Magkano ba price ng inbred? ngayon po is 41.80 ma'am per kilo. 41.80. Oh, So, pero mas mataas po kasi ang cost of production ng seed kaysa po dun sa commercial. Iba po kasi yung gastos noong pagpo-produce kasi may mga proseso to. So, samantalang yung hybrid po ay they can increase the price kahit ang oras. So, magkano ang hybrid? 5,000 per bag, Magkano yon? 15 kilos. 5,000 divided by 15. Sa mga nasa 300 yan, ma'am. See? Hindi naman comparable, di ba? So, ang inbred, ma'am, is 41.80 ngayon. Tapos At- ang hybrid is 300 plus. Yes, ma'am. So, yun, ma'am, yung factor kung bakit. Pero siguro kung bibigyan natin ng mas magandang presyo si inbred, palagay ko, ma'am, marami kaming may encourage na actually yung 36,000 pa lang ma'am na registered ngayon. Sabi ko nga is it can produce 36 million bags per cropping. Eh, ilan ba Madam demand? Chair. Ilan ba demand? PhilRice, ilan ang demand? Natatakot ka yata kay Chris eh. Ayaw ka magsalita.
Ang harvested area kasi natin, ma'am, last is 4.8 million hectares. So, pero kailangan lang din kasi namin mag-usap. Kasi for example, ma'am, ngayon, hindi naman sila nakadeliver ng volume na kailangan. So, pumupuno doon yung rice program. Papaano natin ma-meet yung production target para hindi mas kumonti yung importation natin. So, may mga ganong kailangang i-consider, ma'am, para pag-usapan. Pero, Together with them opo. kung ano kaya nila. On principle, ma'am, sang-ayon naman kami doon. Oo. Kailangan ng balansehin yung total production target natin for sufficiency level at kung ano yung kakayanan ng seed system, both local hybrid, inbred, and yung sa kailangan nating iangkat. So, open naman po tayo sa diskusyon na gano'n. Madam Chair. Importanteng point po yan, yung sinabi po ni Yusek Morales na in principle, sang-ayon naman sila. Kasi simula po yan ng isang policy position ng department. And ako po, I have to repeat na na-impress po ako sa confirmation hearing ni Sec. Chu Laurel. Natingin ko kung talagang open siya sa innovations na pro-farmer, kayang-kayang suportahan ng Kongreso. Naintindihan ko po na maraming moving parts ang anumang pagbabago. Hindi rin po ako expert sa agriculture kaya nag-active ako sa mga committee hearing dito. Pero in the same way na dati kinikwento ni Madam Chair yung ang daming moving parts din kung mag-shift sa organic farming, sustainable agriculture. Pero sige, kung planuhin po ninyo kasama ng mga farmer leaders natin year on year, mula next year hanggang 2028, paano nga yung i-up yung share nila ng inbred seed supply, ano yung adjustment sa conditions ng lupa at iba pang factors sa bawat probinsya na hindi natin ma-miss yung production targets. Pero kasi kung may policy position ang DA, kayang suportahan ng Kongreso, ng Senado, lalo na sa policy positions namin at yung budgeting namin every year in support sa inyo, pwede tayong hakbang-hakbang lumapit dun sa sinasabi ng mga farmer leaders natin na optimal situation na gusto nila at kaya nilang Transition. mag-share, Madam Chair. Oo, transition po. Yes. Kasama doon sa sinasabi ko in principle, kung hybrid din siya, pero local seed, Yeah. local farmers ang magpo-produce local production, okay din kami doon. Kasi may mga area po tayo na talagang mataas ng pag-hybrid. Lalo na Nueva Ecija, mataas ng hybrid. Pero kung locally Pero produce siya, ang ating iba po. inbred producer is from Nueva Ecija. I don't think ayaw nila ng inbred. Taga-kababayan nila yun. Malaking producer ng inbred seeds, Nueva Ecija. Di ba? Buhay tayong lahat. Madam Chair. Tama yung area, may tubig, tama yung fertilizer and soil. Naaral maigi yung soil condition ng lupa. Talagang mataas po yung mga At production. saka another, natin, dapat aralan ng PhilRice. Di ba sabi mo yung compost natin, dadagdagan lang ng animal manure, pwede na sa rice? Ma'am, matagal na po na knowledge yun. Bakit Kino-combine na lang sa ba't panay pa rin ang import natin ng chemical fertilizer which is very bad for the soil? Oo, nasisira ang soil natin. 10 billion a year ang ini-import na chemical fertilizer. Sinasabi ko na ilipat yung ibang budget na yon sa composting machine para mag-produce na lang tayo ng compost, dadagdagan na lang ng animal manure. Ayaw nilang ilipat eh. Actually po, meron pong meron na actually tayo nakababa na po sa mga farmers yung balanced fertilization. Kasama na po doon yung paggamit ng compost and then to minimize din yung use ng synthetic fertilizer Chemical. para din po yung rejuvenation ng soil health ay maganap. Sabi yung ginawa nyo daw symbolic lang, hindi naman kayo desidido na transform into organic fertilizer instead of chemical. Nandito naman ma'am yung taga Bureau of Soils, but I think meron po kasing Wala level namang din. problema ang Bureau of Soil kasi ang Bureau of Soil talagang nagpo-promote sila ng composting. Ang tinatanong ko yung pag-change nung ating rice farmer from organic fertilizer than chemical fertilizer. Kasi ang National Rice Program, ini-import nila
all chemical. Samantalang pwede namang gawin sa Pilipinas, organic, dadagdagan lang ng animal manure. Nagsusumbong din sa akin yung gumagawa no na ayaw nyo daw bilan eh. Hindi naman ma'am ang PhilRice ay Hindi nga PhilRice, yung National Rice Program, ayaw nyo daw silang bilan eh. Sa- Baguhin nyo na yan kasi famous na kayo yung National Rice Program, lahat imported. Alam mo, nachichismis na kayo eh. O, chismis na kayo, baguhin nyo na yun. Ako, okay lang sa akin mag-import pero hindi lahat imported. Kung kayang gawin sa local, gawin nyo na sa local. Bakit tayo ganun? Bakit? Binubuhay ba tayo yung mga countries na ini-importan natin? Binibigay nga sa inyo yung reject nila eh. Oh, which is very bad. Oh, chismis na kayo eh. Dami nagsusumbong sa akin. Ayoko na lang na nag-aaway tayo palagi eh. Kasi yung nagagawa ng organic fertilizer sa Philippines for rice, nagsusumbong sa akin na ayaw nyo bilhan. Tapos yung nagawa ng hybrid seedling sa Philippines, ayaw nyo rin bilhan. Why? Sabihin mo sa DA yon. Hindi naman nalilihim yan eh. Maraming marites.